Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ako'y nagbabalik para sa isa pang mainit na issue. Pag-usapan naman po natin ngayon itong napapabalita na pagsasanib puwersa ng grupo, well, dati naman silang magkagrupo, sanib puwersa ng PDP Laban at ng Lakas SCMD ni Gloria Arroyo at ni dating Pangulong Duterte. Now, itong dalawang matandang to, ito pong si dating Pangulong Duterte, ang pagkakaalam ko po nito, ito po ay gusto nang magpahinga sa politika. Gusto na niyang mag-enjoy ng kanyang private life. Pero ito, inuudyukan pa rin ng isang matanda rin na walang kakontentuhan sa politika. Ang tanda na hanggang ngayon eh. Dati sinabi ko na yan sa mga nakaraang vlog ko, na bakit hindi ka na magpahinga? Total hindi ka naman nagsisilbi sa bayan eh. Kaya ka nagpupolitika para sa pansarili mo. Ang dami namang qualified dyan sa Pampanga. Hindi mo man lang bigyan ng pagkakataon yung iba dyan. Mas maganda po sana yung mga medyo mas bata-bata. Mga dynamic minds. Mga fresh blood. Hindi yung, Diyos ko, napaghahalata kayo, Gloria Arroyo. Walang satisfaction. Ganid. Masyado kayong gahaman sa kapangyarihan. At syempre, pera. Ano bang hinahabol dyan ng mga politiko dyan sa pwesto? Di ba pera? Excuse me, don't tell me public service because you're not. You're not serving the public. You are serving your own pockets. That is the truth. Pabalik-balik dyan sa pwesto. Walang kabusugan. Ngayon, itong si dating Pangulong Duterte na gusto na sanang magpahinga, yata, at inuudyukan nitong Arroyo na maging active uli sa politika, maging senador. At ang plano nila ay gawing pag lumusot, maging senador, syempre siya yung gagawing Senate President. At yan ang second in line to the throne. Mga kababayan, hindi pa ba tayo nadala? Naglalabasan na ngayon ang mga baho, ang mga kabulustugan, ang mga korupsyon, ang mga anomalya, mga pangungurakot ng Duterte administration. Naglalabasan. Kaya ito ang kakapal ng mga mukha. Hindi na nahiya. Alam na ng taong bayan yung mga baho nitong mga taong ito. Pero may mukha pang iharap sa taong bayan, mangangampanya pa talaga. Mag-80 anyos na kayo, ibigay nyo naman sa mga bata, mga 30, 40, 50 years old. Marami dyan. Mga kababayan, kapag po ito ibinoto natin yan, yang si Duterte, and of course, the Duterte boys dyan, at sila na naman dyan ang magiging majority dyan. Napag-iisip-isip po ba ninyo kung anong mangyayari sa bansa natin? Pag binigyan po natin yan ng kapangyarihang muli, yan si Duterte at si Gloria.
expect na mamamayagpag muli ang China dito sa Pilipinas, alam na natin ang ginawa ng dalawang yan. Itong si Gloria nung kanyang kapanahunan, di ba, ang daming naagaw sa atin na teritoryo dyan sa South China Sea. Pati itong si Duterte, di ba? Hinayaan nila na agawan tayo ng teritoryo. At ngayon, hirap na hirap ang kasalukuyang pamahalaan kung paano ito mababawi. At mababawi pa kaya? Pinaglalagyan na ng base militar eh. Napakawawalang hiya po nito ng mga taong ito. Please naman, no more Duterte, no more Arroyos. Kung nakikita man po natin na si Bongbong Marcos ay weak, napakabait, at sinasabi ninyong palpak, hindi nagtatrabaho, pwede ba? Tingnan niyo nga ang mukha niyan, halos parang wala ng tulog, puro eye bag. Tapos sasabihin ninyo, itong mga anti-Marcos vloggers na ito na pinapairal kasi yung hatred ninyo sa mga paniniwala ninyo sa mga kasinungalingan. Ngayon, sasabihin niya, pag nag-travel abroad, sasabihin nyo, namamasyal? Sinaulo ba kayo? Pupunta ba yan kung walang official na sadya? Yung pagpunta ng Indonesia, ng Malaysia, bakit siya nagpunta doon? Yan na naman, papuntang Singapore. Bakit siya pupunta ng Singapore? Asian Summit, di ba? Official trip. At kung manood man siya ng Formula 1, in-invite po siya. Hindi naman siya basta pupunta doon para manood, mag-enjoy. Of course not. Nag-iisip ba kayo? Ang mga kamiting nandiyon, mga bilyonaryo. At ang mga bilyonaryo pag nagkita-kita, ang pinag-uusapan niyan, negosyo, hindi marites. Buksan nyo naman ang mga utak ninyo. Matatalino kayong naturingan. At saka, sabihin pa natin na pupunta siya doon para manood, wala bang karapatan ng Pangulo para mag-enjoy naman? Paminsan-minsan? Walang day off? Sobra kayo kung kayo nga eh. Ikaw, sikat na vlogger, pasyal-pasyal ka sa abroad, mag-enjoy ka. Bakit? Kayo lang ba na hindi mga opisyal ng gobyerno ang pwede mag-enjoy? Natural sila din. Dahil nagtatrabaho sila, ang trabaho nila mental. Kaya kailangan din nila ng break. So what kung manood siya doon? Para kayong nakikita nyo na naman, nakikita nyo lang yung kesyo pa travel abroad. Bakit? Kahit sabihin pa na gastos ng gobyerno, bakit? Ano sadya niya doon? Hindi naman siya para makikipag-inuman doon or makikipag-tsuktsakan or whatever. Kahit na yun ay luxury vacation, sabihin na natin 1 day vacation, ano naman ngayon? 365 days ang nagtatrabaho, ipagkakait mo ba yung para isang araw na magpaligaya man yung tao? Ayaw nyo man lang siyang mag-enjoy paminsan-minsan? Puro na lang trabaho? Pwede ba? Loosen up! Masyado kayong, kesyo sasabihin ninyo na palayas-layas, papunta-puntang abroad, samantalang ang daming problema dito sa Pilipinas. Oo, maraming problema. Wala ba siyang mga katulong? Wala ba siyang mga sekretary? Na siyang mag-aasikaso ng mga problema sa kung ano-anong mga fields. Problema sa DepEd, di ba nandyan si Sarah?
problema sa DA, kahit siya ang DA secretary, may mga undersecretary. At lahat ng problema, di ba, binibigyan niya ng solusyon? Ayaw lang makipag-cooperate ng iba. Puro nakikita nyo lagi yung pagta-travel abroad. Hindi nyo nakikita kung ano yung sadya niya doon. Yung sa Indonesia, ano bang sinadya niya doon? Di ba ASEAN? Bakasyon ba yun? Pagpunta niya ng Amerika, nagbakasyon ba? Namasyal ba siya sa, ano ba yun? Yung pambata? Limutan ko na tuloy. Disneyland. Di naman siya namasyal ng Disneyland ah. Anong sinadya niya doon? Di ba yung tungkol sa ating problema dyan sa South China Sea? Hinanapan niya ng solusyon. Parang mga... Nung nagpunta yan sa London, nung coronation ni Prince Charles, ano naman kung pumunta siya doon? Invited naman siya. Ang masama kung hindi invited, basta sumulpot, nag-gate crash. Masyado lang kasi kayong naiinggit. Karapatan naman yun ng Pangulo bilang isang national leader. Makipag-sosyalan sa mga kapwa niya leader. What's wrong with that? Parang saan ka nakakita ng Pangulo na hindi man lang magpunta sa ibang bansa para makipag whatever sa mga kapwa Pangulo ng bansa? Ewan ko sa inyo. Wala na kayong nagustuhan na lahat naman kasi na naging Pangulo, mayroon tayong mga criticism eh. Sinong gusto ninyo? Si Lenny? Puro na lang kasi wala kayong nakitang mabuting ginagawa ni PBBM. Puro kayo reklamo. Akala ninyo, ang sinasabi ninyo, pabanjing-banjing, gago ka ba? Anong nagpabanjing-banjing? Hindi kaya nakakapagod yung pagta-travel abroad? Nakakapagod din yun. Si Raulo itong vlogger na ito. Kesyo pabanjing-banjing daw, ang daming problema dito. Kahit na nasa abroad nga, minomonitor yung problema dito eh. Hindi lang kasi nakikipag-cooperate yung mga iba dyan. Para kasi dito sa mga anti-Marcos na ito, kasi sa kanila, ang dapat na naging Pangulo ay si Leni Robredo. What? Wake up! Sige nga, kung gusto siya ng tao, di siya na sana yung ibinoto. Kitang-kita naman kung ano ang abot ng kanyang utak. Ay, naku. Pilipinas. Sabihin man ninyo na nagbabanjing-banjing si Marcos, Bongbong, nanonood ng Formula 1. Kaysa naman yung mga Pangulo na pro-China,
na ipinagkakanulo ang bansa natin. At least si Bongbong Marcos, magpasalamat na ako. Dahil sabihin man ninyo na weak siya. Dahil sa totoo lang ako mismo parang naiiritan ako sa sobra niyang kabaitan. Gusto ko naman siyang makitaan ng tapang. Eh wala tayong magagawa, ganun siya eh. Yun ang naturalesa niya. Yun ang tawag dito sa amin yan. Sa sobrang bait, kahit nasubuan mo ng ipot, lulunukin. Eh yun siya eh. But at least, pinoproteksyonan tayo from the communist China. Doon na lang po magpasalamat na lang tayo. Kaysa naman ang maging pangulo natin ay si Sara Duterte. Sige nga. Sige nga kung anong abutan natin pag si Sara ang naging pangulo. Kaya kung ako sa inyo, proteksyonan natin, protektahan natin si Bongbong Marcos. Pag prinotektahan natin si Bongbong Marcos, we are protecting our own country. Sana ito mga nabubulagan na mahal si Sara, wake up! Ano ba kayo? Hindi nyo ba nakikita? Wala man lang pronouncement about the harassments that China is doing to our people dyan sa West Philippine Sea. Hindi nyo ba nakikita? Ang daming mga pro-Marcos vloggers, pero talagang nakakapit pa rin sila sa Uniteam. Okay naman sana yon. Kapit tayo sa Uniteam. Yun ay kung si Sara ay wala tayong hindi nyo kasi nakikita eh. Yung iba nakakakita, ako nakikita ko. Ewan ko sa inyo, mga bulag kayo. Nabubulagan kayo sa sobrang paghanga kay Sara. Ni hindi nga magpalabas ng statement tungkol dyan sa tahimik. Napakatahimik. Pagdating dyan sa issue dyan sa West Philippines, may narinig ba kayo? Wala, di ba? That only means pro-China siya. Pareho ng kanyang ama. Like father, like daughter. Mas pasahol pa yan. Ngayon pa nga lang, nagpapakita ng kaswapangan sa pera. Sobrang gahaman sa pondo. Tapos mahal na mahal nyo pa. Nasaan ang mga... Ay, naku. Love is blind. Bueno po mga kababayan. Hanggang dito na lamang muna po at... thank you for watching and see you in my next vlog. Thank you. Peace.